Let's go! Yon, good day, another day, another vlog na naman tayo. Ayan. Sa wakas, nakapag-motovlog na rin, ano? At matetesting na din natin yung ating bagong action cam. Yung Insta360 Ace Pro. Yan. So, ang setting nito ay 1080p. Tapos naka-action view lang siya, no? So, minasya lang natin sa ating GoPro na existing na natin na motovlogging action cam para smooth lang pang edit. Anyways, no, mga kabong, ayan, marami nag-DM sa atin, ano, about, at nag-inquire about sa mga previous vlogs natin about talon kasa, na ngayon sa ating motovlog na to ngayon, bibigay tayo ng tips para makaiwas sa talon kasa. Okay? So bago yan, no, oh, sarap ng araw. So bago yan, no, mga kabong, ang dami nabibigta mga mga motorcycle enthusiasts, mga milig sa motor, yung gusto na magka-motor, ng mga talong kasa, simply because mura, no? So nakikita din sa social media. So para maiwasan nyo yan, due diligence ika nga, no? So, meron akong i-share sa inyo about sa personal experience ko sa talon kasa. On my previous employer o yung aking dating kumpanya, sinama nga ako sa sa isang team na nagbe-verify dun sa mga cases ng talon kasa. Yung company na to na kuhanan sila ng 32, no? 32 na motor. So ganito yung modus nila, mga kabong. Downhill tayo rito. Uy, medyo downhill na banking ng konti lang to. So ganito yung modus nila. Itong sindikato na to talagang well organized. Ang ginagawa nila, pupunta sila sa isang depressed area o slum area o yung mga relocation site na madalas na maraming tambay. Tapos syempre mga tambay may ID pa rin naman yun. Ang nakausap nila yung mga tambay na yon, na bibigyan ng a certain amount of money, usually 3,000 pababa, para gamitin lang yung pangalan, yung ID. Tapos pagka-release, ayun na, yun ang ginagawa nila. Yun nga, kumuha sila ng taong dami na tao, and then ang nito, ang catch nito, pati yung CI kasabwat, binibigyan din nila yung CI a certain amount of money, tapos para ma-release, para ma-aprobahan. Kapag ka-approve niyan, dadali na sa ibang lugar. In our case, na-trace namin na yung 32 unit, no, dinala sa Mindanao. At hindi lang yon, nung ako ay employed as credit supervisor, credit and collection supervisor ng Motor Central, nagkaroon ako ng access dun sa mga black account, yung na-block na ng mga account, no? So nakita ko dun yung dalawang pangalan na ginamit din. So ayun nga, na-confirm ko talaga na it is talaga, sindikato talaga yung talon kasa. Down payment lang, and then dinala nila sa Mindanao. Ayun, binenta doon ng cash. Imaginein mo, no, bayad ka lang ng down payment, tapos nagbayad ka lang sa tao para gamitin yung pangalan. Ayun, binenta na ng napakalaki. So tubong lugaw na tubong lugaw yung talon kasa na yan. So paano maiwasan yan? Due diligence ika nga, no? Ganito yan, pag bibili kayo ng motor sa tao o kaya sa Facebook, ayun, but as possible, as much as possible, huwag kayong bibili sa social media. Bakit? Kasi alam din ng mga sindikato na to, ng mga masamang loob, sa social media maraming dyan, maraming mauuto, no?
Ano mangyayari dyan? Mauuto ka. So ganito gawin nyo. Magbibili kayo ng motor, tanong nyo muna kung cash or installment. No, kung sinabi niyang cash, hanapin nyo agad yung sales invoice. Bakit? Kasi yung sa sales invoice, dun mo makikita yung origin ng motor na yan. Alright? Kasi mamaya, wala pang plaka yan. Diba? Kukunin mo sa mo kukunin yung plaka kung hindi mo alam yung dealer niyan. Diba? Or, baka mamaya may violation yung motor. Example, yung mga non-apprehending scheme ng mga city yan sa NCR. Diba? Napicturean lang yung motor. Lakaw, ano man. Tapos, yun, hindi mo na marirenew yung motor mo. Diba? So, maigi yun na na meron kang idea kung saan galing, no? Pag cash. Now, pag installment naman daw yan, at na fully paid na, syempre, hindi naman nila sabihin na may ano na yan, may balance pa, diba? So, sabihin nila yan, fully paid na. Ngayon, kung fully paid na, hingin nyo yung statement of accounts. Yan, statement of accounts. Kasi dyan sa statement of accounts, makikita mo kung fully paid na nga siya. Double checking lang. Ang mahalaga niyan, bago mong bilhin, puntaan mo muna dun sa origin. Kung sa financing yan, nung kasa na yon, at least merong idea, no? Para ma-double check mo. Nung ako ay supervisor sa Yamaha, before dyan sa San Pedro, maraming natawag dyan at maraming napunta, nagbe-verify ng mga ibinibenta di umano sa kanila na motor na galing doon sa branch na yon. Well, dinidisclose ko yung information na kung fully paid na kasi wala naman ng financial obligation yan eh. Diba? So, ayan. Due diligence ika nga. Kasi hindi rin sapat talaga na magbe-verify ka sa LTO. Well, maganda rin yon. Kasi sa LTO kasi, malalaman mo lang doon kung sino yung nakarehistro. Yung owner. Yun lang. Kasi usually naman yan eh. Hindi naman, sa pantanong niya, no? Bakit hindi doon napapa-alarm yung talon kasa? Simply because ang papa-alarm lang yan yung yung owner, yung legal owner na nakapangalan dun sa ORCR. So kung illegal nga yung pagka-acquire niyan, ba't ka magpapa-alarm, di ba? Dinamay ka doon. So ayan lang due diligence, double checking para iwas kayo sa talon kasa. Mahirap kasi yan. Paano naman kung sa tao binili? Di ba? Ano ba? Nagipit siya. Bibigyan niya sa tao. Ganun pa rin. Statement of accounts. Kung may balance yan, kung ikaw yung tutuloy, tingnan mo yung yung balance sa statement of accounts. Para inform ka dun sa balance, di ba? At isa ring tips, maraming nagpi-PM din sa akin about dun sila naman yung nagpasalo. Yung pinasalo nila, nakatanggap na sila ng X amount of money para balik puhunan balik down payment o ano pa man. After nun, wala na. Nawala ng parang bula yung sumalo. Ngayon, syempre, ikaw yung nakapangalan dun. Diba? Dali ka. So, as much as possible yan, ang gawin nyo, magpapasolo kayo ng motor, may person na nausapan ngayon, ibabalik yung down payment o ano pa man, ipadaan nyo sa kasa. Pero yung usapan nyo, syempre, na kayo doon, labas ng kasa doon, di ba? Tapos isi-CI nung financing na yon, yung sasalo, di ba? Kung ano man itakbo man niya yon, wala ka na, labas ka na doon, di ba? Kasi pananagutan na ng kasa yun kasi dumaan naman sa kanila eh. Yung magandang doon, magandang best way, para hindi ka madawit sa kung ano pa man na legal na mga asunto, usapin, dahil una-una, abala yan. Abala yan. Tsaka usually nga pala, yung mga tinatalong kasa, yung mga high-end na unit, like for example, R15M, Aerox, NMAX, diba? ADB, yung mga ganyang mga unit, yung matakam, matakam, o PCX, katulad yan, PCX na hindi standard yung helmet, ganyan. Joke. So ganon, tatakam ka sa tatakimin ka sa model na yan. Example, the best example nito, Winner X. Ayan, yung mga sindikato yan, pag sample, yan ay talagang manunuhol yan sa mga dealership.
mga manager, mga ahente, o bigyan sila, tapos itatalong kasa na nila. So yan, ingat kayo. Kaya mas maganda dumiretso talaga kasi sa kasa para hard earned money nyo nga yan, di ba? Hard earned money, pinag-ipunan nyo yan. Might as well may enjoy nyo yan, wala kayong sakit sa ulo. Sabi nga nila, mura. Siyempre, doon ka matataka, mura eh. Tapos, and then, mapapamura ka na lang. Sakit sa ulo, di ba? So, yun lang, ano, yung may kaibigan kayo na gustong kumuha ng motor, yun nga, i-forward nyo itong video na to para, ayun, ma-warn. Kasi, ang dami pa rin talaga, no, kahit marami ng content, may content about bibigyan ng awareness para makaiwas sa mga ganitong klaseng scheme ng mga sindikato. Ang dami pa rin nabibiktiman talaga, as in nasisilaw talaga sa mura eh. Teka, intersection, uy. Pag nag-drive ka talaga dito, mag motor vlog ka, talagang tripling, ano ka talaga, ingat, hindi double ingat eh. Siyempre, titingnan mo yung camera, di ba? Okay. Ay, nako. So, yun lang mga kabong, ano, so mga people na susunod ng mga vlog pa natin, tatalakayan pa natin yung iba-ibang cases na ganyan, related sa talong kasa, para, ayun, makaiwas kayo sa mga ganitong klaseng scheme. And then, kung nagustuhan mo yung video na to, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. Yun lang, and see you on the next video. Alright!